Hello, good evening. Maayong gabi, maray na banggi. So if you are watching during daytime, in the morning, tanghali, no? Mayong aga, mayong udto, para kaninyong tanan. So we are on diary entry number 800 from the diary of Saint Faustina Kowalska, Divine Mercy in My Soul. A moral principle. If one does not know what is better, one must reflect, consider and seek advice, because one must not act with an uncertain conscience. When uncertain, say to yourself, whatever I do will be good. I have the intention of doing good. The Lord God accepts what we consider good, and the Lord God also accepts and considers it as good. One should not worry if, after some time, one sees that these things are not good. God looks at the intention with which we begin, and He will reward us accordingly. This is a principle which we ought to follow. Isang moral na prinsipyo. Kung hindi alam ng isang tao kung ano ang mas mabuti, kinakailangan niyang magnilay, isaalang-alang at maghanap ng payo, sapagkat hindi siya dapat kumikilos ng may pagdududa sa konsensya. Kapag may pagdududa, sabihin sa iyong sarili, magiging mabuti ang anumang aking gagawin. May intensyon akong gumawa ng mabuti. Tinatanggap ng Panginoong Diyos ang kung ano ang itinuturing nating mabuti at tinatanggap at isinasaalang-alang din ng Panginoong Diyos na ito ay mabuti. Hindi dapat mangamba ang isang tao kung pagkatapos ng ilang panahon, nakita niya na ang mga bagay na ito ay hindi mabuti. Ang titingnan ng Diyos ay ang intensyon kung saan tayo nagsimula at gagantimpalaan tayo naaayon dito. Isa itong prinsipyo na marapat lamang natin sundin. So this entry is all about decision making. Discernment. 2 Ds. No? Discernment and decision making. If you would like to decide on something, you have to discern, lalo na kung mahirap. Hindi pwedeng padalos-dalos. Never decide when you are emotionally high. No? Ibig sabihin, sobrang lungkot, galit, sobrang saya. So, yun daw yung dapat hindi mo gagawa ka ng desisyon pag nasa ganong kang state. You have to be normal lang. You have to be at peace. Peaceful ka, no? Kasi, dyan dadalo yung inspiration. Kapag galit ka, syempre, ang malamang na magiging desisyon mo ay, malamang magiging desisyon niya, hindi maganda kasi galit ka. So anyway, do you know that we are making decisions thousands of times a day? Napakarami, no? From the moment we wake up until the moment we sleep. Limbawa, pagising natin, babangon na ba ako? Matutulog pa ba ako? O later na ba ako gigising? Ano iluluto ko? Anong kakainin ko? Ano? Anong oras ako aalis? Lalabas ba ako? Malilinggo na ba ako? Magtututbrush ba ako? Yung mga ganyan. So these things, we are doing these things every day, pero tayo ay nagdedesisyon. Now, there are decisions that come automatically. Ibig sabihin, yung hindi mo na kailangan mag-isip. No? Kasi palagi mo na siyang ginagawa. Paulit-ulit mo na siyang ginagawa. Routine na siya. So, ano yung mga yon? Halimbawa, gigising ka ng ganitong oras, sanay ka na gumiting ng ganong oras, babangon ka ng ganong oras, magluluto ka na agad. Because these things are normal na sa'yo, no? Routine na. Kumbaga, paulit-ulit mo siyang ginagawa every day. And you do not have to think, gawin ko pa ba yun? Hindi. Kasi yun na talaga. Now, there are things that we need to think more, no? Mas kailangan pa natin mag-isip, mag-discern, no? And minsan, 'di ba, sabi pa natin, Lord, bigyan mo naman ako ng sign, anong gagawin ko? So, yun, kapag may mga decisions tayo na parang 50-50 ba, yung
50% ay tingin mo okay, 50% tingin mo okay di naman tong isa. No? Usually, mga dalawang bagay yan eh. No? Hindi naman yan yes or no eh. Kundi, dalawang bagay na pag tinimbang mo, parang pareho lang naman. Okay, let's take an example. Dahil marami naman sa atin, medyo may edad na. Years back, when we decided, or, halimbawa, may karelasyon pa lang tayo, no? Boyfriend, girlfriend. Mag-aasawa na ba ako? Mag-aasawa na ba kami? O tsaka na. Yung mga ganun ba, no? Isang major decision yan sa buhay natin, pag-aasawa. Magiging okay kaya kapag sinagot ko siya, kapag nag-asawa kami, will things turn out good? O nag-decision ka na. Years passed. Hindi naging maayos ang relasyon nyo. By the way, wala namang relasyon na perfect, no? Lahat ng mag-asawa dumadaan sa challenges, pagsubok, no? Nag-aaway, nagkakabate, no? Naghihiwalay, no? Oo, kahit naman naghihiwalay, meron nagkakabalikan, meron permanently nagkakahiwalay, no? But then, so may decision ka na. Ay, mali palang ginawa ko na desisyon. Eh, gusto ko lang naman, nung nagdesisyon ako mag-asawa at magpakasal, ang gusto ko lang naman, magkaroon ako ng mabuting pamilya, maayos na buhay, no? Yung mga bata makapag-aral. Ganun lang naman ang gusto ko eh. So, your intention is good. Your intention was good when you decided to get married. Yun nga lang, along the way, maraming problema, tapos, nakita mo, hindi pala ganun ang ugali na ini-expect mo sa asawa mo, no? Dumating ka sa point na, magsistay pa ba ako o makikipaghiwalay na ako? Kaya lang medyo complicated na yung pagkakataon na yun. No? Pag dumating yung panahon na yun, complicated na yun kasi maaring may anak na kayo. No? So, may mga i-consider ka na sa mga decisions mo. So, these decisions, tingin mo, you failed. Nagkamali ka ng desisyon. Eh, pero ano ba ang gagawin mo? Eh, kung sinasabi ni Lord na ikaw ay i-reward based on your intention before ito, di ba? Tingnan natin. God looks at the intention with which we begin. So, tinitingnan daw ng ating Diyos yung ating intention. If your intention is good, if your intention is pure, God will reward you for that. Not for the failures. Okay. Eh, paano yun? Eh, dumating ka na nga sa point na hindi naman naging maayos ang pagsasama nyo. So, ire-reward pa ba ako ng Diyos doon sa... Ire-reward pa ba niya ako? Kailangan ko na uling magdesisyon. Dumating na ako sa point that I need to decide whether I will break up with my husband or wife. Iiwan ko na ba siya? Makikipaghiwalay na ba ako? Or mananatili ako? Eh, ano ba ang intention mo? So, tayo, may built-in naman tayong konsensya. We know what is good and what is not good. What is wrong and what is right. Kaya lang, tingin lang natin, pinipili natin yung hindi good kasi pinipili natin yung magiging komportable tayo at hindi tayo mahihirapan. So, bahala na ganyan yan, hindi tama. Eh, okay lang yan. Hanggang doon sa mali, nagiging tama na sa paningin mo. No, halimbawa, nakipaghiwalay ka. Yun na yung intention mo. Is that good? Basically, hindi yan good. No, sa una, talaga magtatalo ka dyan, yung konsensya mo. Kasi ang nasa consciousness mo, syempre, pag nag-uumpisa ka, hindi tama yun. Eh, yun talaga yung built-in. Kaya lang nga kasi, influence na tayo ng social media, influence na tayo ng maraming bagay, no? Naging liberal na tayo, dami na nating alam, no? Nakikita natin yung kapitbahay naman natin, no? Okay naman pala makipaghiwalay, wala lang, okay lang, no? Pero, is that good? So, sa una, tingin mo, hindi naman yung good, kaya lang nagiging normal. Sasabihin naman natin, whatever I will do will be good. Whatever I do will be good. No, pero,
nagiging good na lang yan after conditionin mo yung sarili mo na tama yung gagawin mo. Pero sa totoo lang, nung nagsisimula ka, alam mong hindi tama yun. Makikipag-iwalay ako. Nung una, alam mo hindi yan tama. Kaya lang dumating na sa point na influence ka na nga ng environment na, ay okay lang naman pala. So tingin mo, yun na yung tama. Kasi nga, na-transform ka na, yung subconscious mo, eto na yung tinitingnan mong tama. Kasi nungalingan, pero naging tama na sa tingin mo. Kasi nga, nasanay ka na sa mga bagay na yun. Nagiging normal na ang isang bagay. No? Isang mali, nagiging normal na lang. So, ang intention mo, kahit paulit-ulit mong sabihin na whatever I do will be good, no? Pero may bahid na yan ng hindi tamang intention. The intention is not anymore good. Pero, kung hindi ka pa nagdedesisyon, no, na makikipaghiwalay o hindi, mag-affirmation ka na whatever I do will be good. Wala pa desisyon, I have the intention of doing good. Wala, hindi ka pa nagsasabi ulit. Sasabihin mo lang sa sarili mo, whatever I do will be good. I have the intention of doing good. Paulit-ulit mong sabihin yan. So, even if you are influenced by the environment, by the usong-usong hiwalayan, halimbawa, no? Kahit na nakikita mong ganun ang nangyayari sa maraming mga relationships, no? So, mag-affirmation ka rito, whatever I do will be good, invoking the Lord Jesus, invoking His right judgment, no? Pag in-invoke mo yun, the Lord will reward you. He will tell you what is right and what is good. Kasi nga, paulit-ulit mong sinasabi, wala ka pang pinipili, no? Makikipaghiwalay o hindi. Paulit-ulit mo lang pinipili. Pero syempre, darating uli, hahamonin ka uli. Syempre, magkakaroon uli ng problema. Hamon, ulit. Pero kailangan lang talaga paulit-ulitin mo rin sa sarili mo, whatever I do will be good. No? Ganda to no? Gagawin ko talaga to, no? Whatever I do will be good. I have the intention of doing good para hindi ka lumihis. Because the Lord is guiding you. Gusto mo, good. Okay, i-reward kita for the things that are good. No, ituturo ko sa iyo ang daan kung paano pumunta doon sa tamang desisyon. And if we fail somehow, no, bahagi yun. You will look at these things as normal. Yung pag-fail, pag-fall, because the Lord again will be there for you to give you strength para tumayo ka ulit. So we are given a technique by Faustina on how to decide, on how to make decision. So yun po. Thank you, Faustina, for sharing us a technique, no, on how to decide. This is a good technique. Sabi nga niya, moral principle, no? But this is also a tool, a technique that we can apply in our daily life. So hanggang bukas po uli para sa susunod na pagninilay sa talarawan ni Santa Faustina Kowalska.